Mga idol, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pwede natin itong ituloy hanggang sa latest chapter. Mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tinanong ng isa sa mga tagapangasiwa si Aaron Ian kung hindi ba nila dapat pigilan ang napakalaking rambulan, ngunit nag-alala naman ang isa pa na baka tuluyang ma-disqualify ang lahat ng Maharlika. Sumagot ang punong guro na may sarili itong mga patakaran at hindi mahalaga ang opinyon ng publiko. Bigla, isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumabog sa gitna ng arena at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Lumulutang sa himpapawid, idineklara ni Aaron Ian na tapos na ang ikalawang pagsusulit. Inanunsyo rin niya na ang mga resulta at puntos ng mga nakapasa ay ipapahayag sa ibang pagkakataon. Unti-unting naglaho ang mahikang lupa at maraming aplikante ang bumagsak sa sahig, lubos na pagod matapos ang pagsusulit. Inutusan ang mga nasugatan na uminom ng mga healing potion upang maibalik ang kanilang lakas at gumaling ang kanilang mga sugat. Hawak ng ating bida ang isang healing potion, namamangha sa misteryosong kapangyarihang nagmumula rito. Napaisip siya na kahit ang pinaka-basic na potion ay nagkakahalaga ng 3 pilak na barya, na sobrang mahal para sa kanya. Lumapit si Cain at sinabing mag-relax lang siya, at hindi niya ito kukutsain kahit manalo siya sa kanilang pastahan. Ilang sandali pa, inanunsyo ni Aaron Ian na ipapakita na ang resulta ng ikalawang pagsusulit. Isang napakalaking mahiwagang scroll ang lumitaw sa ere. Tinanong ni Cain kung ano ang ranggo ng ating bayani. Pinagtawanan siya ng mga Maharlika dahil wala raw ang pangalan ng karaniwang mamamayan sa listahan, na hanggang ika-6 na pwesto lamang ang ipinapakita. Isang tinig ang nagpaliwanag na ang nangungunang 5 ay nakabasag ng mga record. Ipinahayag na ang ika-5 pwesto ay napunta kay Milana Royce. Sumunod, ang ika-4 na pwesto ay kay Car Anka, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Ang ika-3 pwesto naman ay napunta kay Fedder Ahan, na ngumiti ng may kumpiyansa sa ibang mga aplikante. Kinabahan ang ating bida, iniisip kung na-disqualify ba siya dahil sa pakikipaglaban sa mga Maharlika. Ngunit ikinagulat ng lahat ng ipahayag na ang ikalawang pwesto ay napunta kay Luisis Curil, na may 887 puntos. Nakanganga si Cain at nalilitong nagtanong kung sino raw ang lalaking iyon dahil hindi niya ito kilala. Ngumiti ang ating bida at sinabing lihim muna ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanggap ni Cain ang kanyang pagkatalo at tinanong kung ano ang gusto ng nanalo, ngunit sinabi ni Luisis na sasabihin niya iyon pagkatapos ng pagsusulit. Pagkatapos nito, inanunsyo ang maluwalhating unang pwesto, na may score na kailanman ay hindi pa nakita sa akademya. At ang nagwagi sa unang pwesto, na may record na 888 puntos, ay si Neil Gunn, ang lalaking may hawak na dambuhalang martilyo. May kumpiyansang ngiti, sinabi niyang may ilang kawili-wiling tao sa paligid at umaasa siyang hindi siya mabibigo. Nagulat ang mga Maharlika nang malaman nilang 2 karaniwang mamamayan ang kumuha ng una at ikalawang pwesto, at nalampasan pa ang pamilyang Durahan. Napansin ng maliit na salamangkero na nanginginig ang kamay ni Faye, alinman sa galit o sa matinding pananabik. Tinitigan ni Faye ang nanalo ng may mapanghamong tingin at sinabing nais niya itong makalaban balang araw. Samantala, isang grupo ng mga Maharlika ang labis na inis dahil natalo sila ng mga simpleng karaniwang mamamayan. Galit na galit ang kanilang leader at tinawag ang iba bilang isang ganap na kahihiyan sa buong Maharlika. Nagkomento ang mga tagapangasiwa na ito ang unang pagkakataon na ang mga karaniwang mamamayan mula sa isang ampunan ang nakakuha ng 2 nangungunang pwesto. Tinanong ni Aaron Ian kung alam ba nila ang tunay na dahilan kung bakit inaalagaan ng Arcanists Association ang mga ulila. Ipinaliwanag niya na ang tunay na lakas ng isang tao ay walang kinalaman sa antas ng kanyang lipunan. Sa pagtatapos ng ikalawang pagsusulit, inutusan ng punong guro ang lahat ng nakapasa na magtungo sa lugar ng susunod na pagsubok. Nagkomento si Cain na muntik nang makuha ni Luisis ang unang pwesto at nagtaka kung alin sa 2 karaniwang mamamayan ang mas malakas.
Dumating ang grupo sa ikatlong lugar ng pagsasanay, isang masukal na kagubatan, para sa huling hamon ng seleksyon. Biglang lumitaw si Aaron Ian sa himpapawid at inanunsyo na ang huling pagsusulit ay isang battle royale para sa mga emblem. Ipinaliwanag niya na ipamamahagi niya ang mga emblem at i-teleport ang lahat sa kani-kanilang random na lokasyon. Lumutang ang mga emblem patungo sa mga aplikante habang ipinapaliwanag ni Aaron Ian na ang layunin ay makakalap ng pinakamarami. May seryosong babala siyang idinagdag, sinumang mawala ng emblem ay agad na madi-disqualify. Sa puntong iyon, binalaan ni Cain ang ating bida na ang mga may pinakamataas na ranggo ang magiging madaling target sa loob ng kagubatan. Naunawaan ng ating bida na sadyang inanunsyo ang mga ranggo upang lumikha ng ganitong senaryo ng pangangaso. Ngumiti ang punong guro at sinabi sa lahat na ipakita ang kanilang kakayahan at mabuhay hanggang sa huli. Nang may teleport sa loob ng kagubatan, puno ng determinasyon si Luises, sapagkat isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa pagtanggap sa akademya. Ilang sandali pa, may isang tinig ang tumawag sa kanya ng karaniwang mamamayan, dahilan upang mapalingon ang ating bayani ng may pagkagulat. Isa pala itong mukhang brutong lalaki na may hawak na palakol, na inakusahan siyang ipinahiya ang lahat ng maharlika sa buong pagsusulit. Hindi natinag, malamig na tinitigan ng ating bida ang lalaki, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Pinalibutan ng mga maharlika ang bata at kinutya siya, sinasabing wala na si Cain upang ipagtanggol siya ngayon. Tumingin-tingin ang ating bayani at napagtanto niyang nahulog siya sa isang maingat na planadong ambush. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang may isang mamamana na nakapwesto sa tuktok ng burol, nakatutok ang pana sa kanya. Doon niya naunawaan na nalik ang kanyang lokasyon ng teleportation team. Sawang-sawa na sa usapan, sumugod ang brutong lalaki na may palakol upang tuluyan na siyang tapusin. Malakas nitong inundayan ang palakol, ngunit umiwas si Luises Kiril ng may pambihirang liksi. Dalawa pang maharlika na may hawak na sibat ang umatake mula sa kanyang likuran, sumisigaw na hindi na siya makakatakas. Ngunit tumalon si Luises Kirilo pataas at nilampasan ang mga sibat, madali niyang naiwasan ang pag-atake. Bigla, may isang berdeng palasong mahikal ang dumaan sa tabi niya, ikinagulat ng bata. Sa isang mabilis na galaw, umikot siya sa ere at nagawang harangin ang palaso gamit ang kanyang espada. Paglapag niya sa lupa, nagtaka siya kung ano ang mahikang atakeng biglang lumitaw. Sumigaw ang brutong lalaki, inuutusan siyang sumuko na dahil doon na raw siya mamamatay sa loob ng kagubatan. Sabay-sabay na umatake ang apat na maharlika, ngunit mahusay silang hinarap ng ating bayani. Ilang sandali pa, isa na namang palasong mahikal ang lumipad patungo sa kanya sa gitna ng kaguluhan ng labanan. Naiirita ang ating bida nang mapagtantong muli na namang nakikialam ang mahikang atake. Humarap siya at muling hinarang ang palaso gamit ang kanyang espada nang walang kahirap-hirap. Tinukso siya ng isa sa mga kalaban at ibinunyag na ang palaso ay mahikang hangin na nagmula sa kanyang sibat. Pagkatapos, sumugod ang lalaki at naglunsad ng direktang atake upang tamaan ang bata. Ngunit muli siyang umiwas, at nagnitngit ang maharlika dahil hindi siya makapalo kahit isang beses. Nabigo ang bata, sapagkat napagtanto niyang hindi kayang kalkulahin ng kanyang teknik ang trajectory ng mga mahikang pag-atake. Kaya huminga siya ng malalim at nag-isip ng bagong plano upang harapin ang sitwasyon. Napagpasyahan niyang gamitin ang senador na teknik, isang kontra-atake na isinasagawa bago pa tuluyang makagalaw ang kalaban. Sa isip niya, gagamitin niya ang mismong lakas ng kanyang mga kaaway laban sa kanila. Nainip ang isa sa mga maharlika at sumigaw na sabay-sabay na silang umatake. Ilang sandali pa, buong lakas at walang pag-aalinlangan na sumugod ang tatlong lalaki patungo sa ating bida. Ngunit ngumisi lamang siya, sapagkat inaasahan na niya ang ganitong pinagsamang pag-atake. Sa eksaktong tamang sandali, umusad siya pasulong at isinagawa ang kanyang plano ng may sukdulang eksaktong galaw.
Nagdiwang ang brutong may palakol, akala'y tuluyan na niyang naipit ang bata sa kanyang malakas na hampas, ngunit bahagya lamang nitong nadeplis ang ating bayani, na umiwas sa ilalim ng atake ng may pambihirang liksi. Gamit ang kanyang espada, inilihis niya ang direksyon ng palakol, ginamit ang hawakan ng sandata bilang pangga. Dahil dito, nawalan ng balanse ang brutong lalaki at tumilapon ang kanyang palakol patungo sa isa niyang kasamahan. Tinamaan nito ang isang maharlika ng diretsyo, habang sinipa naman ng ating bida ang isa pa ng buong lakas. Bumagsak ang lalaking may palakol sa ibabaw ng mamamana, habang patuloy namang ipinagtatanggol ni Luisis ang sarili laban sa huling kalaban. Bigla, umakyat sa isang puno ang maharlikang may sibat at muling nagpakawala ng mahikang palasong hangin. Napagtanto ng ating bida na ang sibat mismo ang pinanggagalingan ng mga mahikang atake. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang isang maharlika bilang panangga upang harangin ang paparating na palaso. Tumama ang mahikang atake sa lalaki ng diretsyo, at napulot ng ating bida ang sibat na nahulog sa lupa. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata at itinutok ito sa maharlikang nasa puno. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, umikot ang kanyang katawan, at inihagis ang sibat na parang isang tunay na missile. Lumipad ito ng buong puwersa at tumama sa puno, dahilan upang bumagsak ang maharlika dahil sa lakas ng impact. Bigla, isang bughaw na enerhiya ang kumalat, nagyelo ang lupa, at hinigop patungo sa kanya ang lahat ng emblem. Lumipad ang mga emblem ng mga nabuwal na maharlika diretsyo sa kanyang mga kamay. Hinawakan ng ating bida ang mga ito ng mahigpit, may tagumpay ng ngiti sa labi, at idineklara. Kukunin ko ang lahat ng emblem ng grupong ito. Tumayo ang leader ng grupo na nag-aalab sa galit at inutusan ang mamamana na gamitin ang mahika nito ng buong lakas. Biglang may isang tinig ang nagsabi, "Ako ba ang kinakausap mo?" At doon nakita nilang si Karangka pala iyon. Ang mamamanang nasa puno ay biglang bumagsak ng malakas sa lupa, tuluyang nawalan ng malay dahil sa atake. Nakaupo sa isang sanga, kinutya ni Cain ang maharlika at sinabing hindi na nito magagamit ang kanyang mahika. Nataranta ang leader ng grupo, hindi makapaniwalang nakatakas si Cain sa bitag. Ibinunyag ni Cain na napilit niyang ilabas ng mga kalaban ang kanilang plano at mali ang minamaliit nila ang pamilyang Orangka. Dahil nasira ang plano, nagwala sa galit ang maharlika at nangakong tatapusin silang dalawa roon mismo. Ngunit biglang may isang palasong galing sa crossbow ang tumama sa kanya ng diretsyo, tuluyang pinabagsak siya. Lumapag si Cain sa tabi ni Luisis, na nagreklamo sa ingay ngunit nabunutan ng tinak nang makita niyang ayos lang ang kaibigan. Sinabi ni Cain na mahihina lang ang mga kalaban, at inialok naman ng ating bida ang mga emblem na kanyang nakolekta. Nag-alok si Cain na tumulong sa mga susunod pang ambush, ngunit tumanggi si Luisis, sinabing siya na ang bahala rito. Biglang lumitaw si Fader Ahan, pumapalakpak at pinupuri ang tindig at asal ng ating bida. May mapanghamong tingin, lumapit ang babae at hiniling na may isa sa kanila ang lumaban sa kanya. Nakilala siya ng ating bida bilang si Faye, ang makapangyarihang anak ng isang Grandmaster. Tinanong ni Luisis kung kaibigan ba siya ni Cain, ngunit mariing itinanggi iyon ng tagapagmana. Naiinis, inamin ni Cain na nakalaban na niya si Faye noon ngunit natalo siya dahil bumaba ang kanyang bantay, na agad namang tinukso ng ating bida. Iminungkahi ni Cain na baliwalain na lang si Faye dahil isa na itong apprentice-level mage at mas mabuting mangolekta na lamang ng mga emblem. Nang marinig ito, tinawag ni Faye si Cain na duwag dahil gusto raw nitong umiwas, na ikinairita ng ating bida. May ngiti sa labi, tinanggap ni Luisis Carol ang hamon, na usisa siyang makita kung paano lumaban ang isang elitistang maharlika. Natuwa si Faye at sinabing lalaban siya ng walang mahika upang maging patas ang laban. Ilang sandali pa, ginamit niya ang kanyang sagradong sibat at naglunsad ng isang malakas na atake patungo sa kanila. Sa harap ng panganib, nagningning ng matinding bughaw na liwanag ang mga mata ni Luisis Carol habang naghahanda siya.
Sa isang mabilis na galaw, hinarang ng ating bida ang atake ng sibat gamit ang kanyang espada. Nang makita ito, nagulat si Federahan at pinuri ang husay ng bata, sinasabing napakahusay nito. Mahigpit namang hinawakan ni Luisis Carroll ang sibat ni Faye at tiningnan siya ng may kumpiyansang ekspresyon. Sinubukan ng Maharlika na bawiin ang kanyang sandata, ngunit hinawakan iyon ng bata ng may napakalakas na puwersa. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Luisis ang sibat upang mawala sa balanse si Faye sa gitna ng laban. Gayunpaman, agad na nakabawi ang babae at sumugod pa sulong, sumisigaw na ipagpatuloy ang labanan. Ilang sandali pa, tumalon siya sa ere at naghanda ng panibagong pag-atake gamit ang kanyang makapangyarihang sagradong sibat. Tumama ang kanyang hampas sa lupa ng buong lakas, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog at nagpalipad ng makapal na alikabok. Mula sa malayo, pinanood ng mga tagapangasiwa ang laban, humahanga sa lakas ng elitistang Maharlika. Nagkomento ang isa na perpekto ang bilis at lakas ni Faye, gaya ng inaasahan mula sa isang henyo, ngunit nagduda ang isa pa, para raw sa isang karaniwang mamamayan, wala siyang tsansang magtagal. Biglang lumitaw si Aaron Ian, at may nagtanong kung sino raw sa tingin niya ang mananalo. Inamin ng punong guro na gusto niya ang bata, ngunit sinabi rin niyang hindi nito kayang talunin si Faye. May malalim na tingin, ipinaliwanag niya na ang labanan ay hindi lamang banggaan ng mga katawan, kundi pati ng mga kalooban. Unti-unting hamupa ang alikabok, at nabunyag na natiis ng ating bida ang buong lakas ng atake ng walang anumang problema. Bumalik ang laban, sumugod si Faye ng buong lakas at muling inatake ang ating bida gamit ang kanyang sagradong sibat. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng mabilis na mga saksak, na hinarang ng bata gamit ang kanyang espada. Naiirita ang Maharlika dahil kahit ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi umatras kahit isang hakbang si Luisis Carroll. Sa sandaling iyon, nakakita ng siwang ang ating bida at nagningning ng matindi ang kanyang mga mata sa bughaw na liwanag. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, sinunggaban niya ang sibat ng babae bago pa ito makareaksyon. Gamit ang puwersa at leverage, ibinato niya si Faye palampas sa kanyang katawan, tuluyang binaligtad ang sitwasyon. Nag-alab sa galit si Faye at tinitigan ang ating bida ng may matinding puot dahil sa kahihiyang dinanas niya. Maayos na lumapag ang ating bida at agad na naghagis ng ilang metal na disc patungo sa kanyang kalaban. Namangha ang babae at sinabing kahit si Cain ay hindi nagawang iwasan ang lahat ng hampas. Ngumiti si Luisis Carroll at sumagot na hindi naman daw iyon ganoon kahirap kung magbibigay lamang siya ng masusing atensyon. Mula roon, muling pinulot ni Faye ang kanyang sibat at binalutan ito ng apoy, muling hinahamon ang bata. Ilang sandali pa, buong lakas niyang ibinagsak ang sandata sa lupa, na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog ng apoy sa arena. Kasabay nito, tumalon ang Maharlika at ginamit ang kanyang teknik na Sacred Spear, Crescent Fall upang tuluyan ng tapusin ang laban. Maingat na sinuri ng ating bida ang laban, iniisip ang iba't ibang teknik na maaaring gamitin ng isang sibat. Napagtanto niya na ang kombinasyon ng haba ng abot at bilis ng mga saksak ay ginagawang lubhang mapanganib ang sandatang ito. Ngunit kasabay nito, alam din niyang may ilang nakamamatay na kahinaan ang sibat na maaaring samantalahin. Habang umiikot ng mabilis ang sandata ni Faye, nakabuo ito ng isang depensibong harang laban sa paglapit ng bata. Doon napagtanto ng ating bida na ang pinakamalaking kahinaan ng babae ay ang malapitan na labanan. Ibig sabihin, kailangan lamang niyang kalkulahin ang tamang tiyempo upang tuluyang mapalapit. Matapos maayos ang plano, ginamit niya ang sword dance at naglunsad ng isang makapangyarihang kontra-atake laban sa Maharlika. Kumpiyansang ngumiti si Faye at sinabing alam na niya kung ano talaga ang plano ng ating bida. Sa isang iglap, iniwasan niya ang atake at nagbabala na hindi raw uubra sa kanya ang ganitong taktika. Sa isang mabilis na hakbang, ginamit ng Maharlika ang hawakan ng sibat bilang sandigan upang baguhin ang kanyang posisyon sa ere.
Dahil dito, nagsimula siyang umikot kasama ang kanyang sandata, lumilikha ng isang tunay na ipu-ipo ng kapangyarihan sa loob ng arena. Nabigla ang ating bida, sapagkat hindi niya inasahang ganoon kabilis ang kontra-atake ng babae. Sumigaw si Faye na ang sagradong sibat ng pamilyang Durahan ay walang kahinaan. Kasunod nito, isang napakalakas na bagzo ng enerhiya ang lumipad patungo sa bata, walang awa at puno ng puwersa. Mula sa malayo, nagkomento ang mga tagapangasiwa na ang talento ng Maharlika ay higit pa sa karaniwang apprentice. Sa harap ng papalapit na atake, sinabi ng ating bida na sayang, at tahimik na handa na niyang ilabas ang kanyang husay sa espada. Dahil dito, ginamit niya ang swordnet at lumikha ng isang bughaw na energy barrier upang salagin ang paparating na hampas. Napagtanto ng bata na isa pa sa mga kahinaan ng sibat ay ang mataas nitong konsumo ng enerhiya. Kung maayos siyang magtatanggol, tiyak na lilito ang isang siwang. Ngunit habang sinasalag niya ang atake, nagsimulang magbitak ang kanyang espada dahil sa matinding puwersa. Patuloy na pinakakawalan ni Faye ang kanyang malalakas na pag-atake, may kumpiyansang ekspresyon at hindi umatras kahit isang hakbang. Sa sandaling iyon, nagningning ang mata ni Luisis habang siya'y lubos na nagtuon ng konsentrasyon, at sa wakas, nakita niya ang pagkakataon. Tumalon siya diretso sa gitna ng pag-atake at itinuro ang kanyang espada sa sentro ng sibat ni Faye. Ngunit sa mismong banggaan, biglang nabasag ang dulo ng kanyang espada sa gitna ng labanan. Ilang sandali pa, bumagsak ng malakas ang sirang piraso ng talam sa mesensing sahig ng kagubatan. Nagulat ang ating bida, hindi niya inasahan na ganoon kadaling masisira ang kanyang sandata. Pinagmasdan siya ni Faye ng seryoso, ngunit may bahid din ng paghanga sa kanyang mga mata. Pinuri ng babae ang bata at tinanong kung magko-counterattack ba sana siya kung hindi nabasag ang espada. Tahimik na kinumpirma ni Luisis na tila napakasama ng kanyang swerte sa isang napakahalagang sandali. Inakusahan siya ni Faye na nagpipigil pa rin, ngunit ipinaliwanag niya na nakasanayan na niyang magmasid muna bago lumaban ng seryoso. May kumpiyansang ngiti, nagbabala ang ating bida na ngayon ay lalaban na siya gamit ang buong tunay niyang lakas. Sumagot si Faye na wala na raw silbi ang kanyang sandata dahil ganap na itong sira. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Luisis ang natitirang bahagi ng espada ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pumasok siya sa isang fighting stance at inihayag na mas bihasa talaga siya sa pakikipaglaban gamit ang kanyang mga kamao. Tahimik na nagkatitigan ang dalawa, kapwa naghihintay ng perpektong sandali upang umatake. Biglang nakakita ng siwang ang Maharlika at naghanda na ilunsad ang kanyang pinakamalakas na atake. Mariin niyang inapakan ang lupa at ginamit ang buong momentum upang sumugod pasulong gamit ang kanyang sagradong sibat. Ilang sandali pa, pinaikot ng babae ang kanyang katawan at nagpakawala ng isang umiikot na pag-atake na may nakapangangilabot na lakas.